Hmm. Ito ang probinsya ng Nueva Ecija, ang tinaguriang rice granary ng Pilipinas. Dito sa Bibiklat, masarap ang kanilang kakanin at burong isda. Ang burong isda ay gawa sa fermented rice with fish. Kadalasan, ito ay tilapia o dalag. Tara, kain tayo! Kanin. Siyempre, merong gulay. At hito. Ang highlight, siyempre, ito. Tara. Pero mas masarap to, kinakamay eh. Tara, kain na tayo! Siyempre, inom tayo ng gatas ng kalabaw. Perfect! Nakita niyo na ba ang Taong Putik Festival? Dito lang yan sa Bibiklat, Aliaga. At dito rin matatagpuan ang Diocesan Shrine and Parish of St. John the Baptist, Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites! Tuloy po kayo dito sa dambana ni San Juan Bautista dito sa Barangay Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija. Hello, Father! Hi, Kat! Father, baka pwede nyo naman pong batiin ang ating mga viewers. Magandang buhay, mga kalakbites, at dito sa aming shrine o dambana ng San Juan Bautista dito sa Barangay Bibiklat, Aliaga. Ayun, Father, nabanggit nyo bibiklat. Ano po ba ibig sabihin, Father, ng bibiklat? Ang Bibiklat galing siya sa dating tawag dito sa lugar na ito na pulong bibit. Yun ang narinig ko. At yung pulong bibit, yung bibit ay salita na tumutukoy sa isang uri ng ahas, yung sawa. Opo. No? So, ang sabi nila, ito daw lugar na ito dati ay marami ditong mga ahas, yung sawa. So, mula doon sa parang na-identify siya, na-associate siya doon, kaya parang mula doon yung salitang bibiklat din. Opo. So, doon nanggaling yung salitang bibiklat mula doon sa So, pulong Father, bibit. yung Oh. pulong bibit. Yung Pulong bibit, bibit. meaning ahas. Ahas. Eh, Father, ano naman ang relasyon nito sa ating pananampalataya? Kasi ahas eh. Parang Oo. bakit kaya yun? Parang yung ding, yung parang ang sinasabi dito ayon sa narinig kong kwento ay parang nagdasal din sila kay San Juan
para yung mga ahas na yun, parang Mapa- pinalayo o para mawala dito sa lugar na ito. So, isang bagay yun na maiuugnay natin para sa debosyon ng mga taga dito kay San Juan. Ano? Yun din yung parang ayon din sa kwento ano, Yes, na nagdasal sila para mawala yung mga ahas na yun. So sa Father, parang napakalaki na noon pa lang yung pananampalataya kay San Juan. Para mapunta naman tayo dito sa simbahan. Pwede niyo po ba kami ito? Sige, tara. Kasi Father, napansin ko, meron kayong dalawang flag. Philippine flag at saka PayPal flag. Ano po ba ang ibig sabihin nitong mga flag sa harapan, sa altar? Ako, sa akin kasi, nung dumating ako dito, wala kasi siyang wala kasi siyang nakita kong para bang distinction Opo. as a shrine. Ano? Oo. So, at napansin ko sa ibang mga parishes na na-declare dito sa diocese na as shrine, meron silang Meron sila. PayPal flag tsaka ng Philippine flag. So, para bang pumasok din sa isipan ko na lagyan ko rin ng Philippine flag tsaka PayPal flag Opo. to make it as a distinct, this parish as a shrine. Dito, ang natatangi dito ay sa awa ng Diyos na kapag request kami ng relic, although akala namin isang relic lang ibibigay sa amin, but nakatanggap kami ng 3 relic, I think isang first class, 2 second class relic. Yung first class, yung coming from His flesh, yun sa laman niya, parte ng laman niya. Tapos yung pangalawa, yung sa best, sa suot niya, at yung sa bahay, part ng bahay niya. So nagkaroon kami ng liturgical reception, nagkaroon kami ng procession mula doon sa isang barangay na malapit, sa isang purok na malapit dito. Tapos nagmisa si Bishop, yung Bishop namin, at maraming dumalo. Dito, so far sa experience ko dito, yung mga tao dito, they regard Saint John as an intercessor, tagapamagitan siya. Then, isa lang ang naririnig ko palagi sa mga tao na talagang milagroso siya. Noong 1944, base do sa nabasa kong account, parang November, December ng taon na yon, that was during the Japanese occupation. No? Merong parang nagkaroon ng encounter doon. Then may mga kinuha mga kalalakihan mula dito sa Bibiklat. Pero nung dinala nila yung mga kalalakihan na yun ng mga Japanese soldiers, they were about na parang to be sa firing squad, parang umulan Umulan siya. Umulan ng malakas, although maganda yung panahon nung time na yon. So na-spared yung mga kalalakihan na yon. So in-attribute naman ng mga taga rito because of St. John's intercession. So doon nagpasimula yan. Totoo yun, oo. Kasi merong isang nag-attest doon, promamong doon sa mga nakalagay dyan sa mural na talagang nangyari yon. At ever since noon, parang even until now, pag bago mag-Peace St. John, umuulan. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Mga katagang sinabi ni San Juan Bautista bilang tugon sa tanong ng mga Pariseyong, sino ba siya? Para sa mga taga-Diocesan Shrine and Parish of St. John sa Bibiklat, personal ang pagpapakilala niya sa bawat isa. Sa pamamagitan nito, na ipapakita namin ang tunay na debosyon at hindi lamang nasasalamin sa panalangin kung hindi higit sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Dasal ko kay San Juan ngayon, bigyan niya ako ng lakas para makapag-catechesis din sa mga nagpi-pilgrims. Walang mga problemang hindi namin lalampasan. Opo, awa ng Diyos. Laging malakas ang katawan namin, hindi naman kami binibigyan ng karamdaman. Kaya nagpapasalamat po kami kay Apo San Juan. Talagang yung pamamanata namin sa kanya, talagang may katuparan po. Nag-electrical po ako sa isang iglap.
Baka po pwede kong mawala. Kaya po bago ko tumatrabaho, nagdadasal po muna ako. Lalo kung araw po ng linggo, sisimba po muna. Hindi ako gagawa ng kuryente na yan hanggang hindi sumisimba. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong tinig, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Winikaya ni Elizabeth nang siya'y bisitahin ni Maria. Sa mata ng Diyos, walang hindi karapat-dapat, kundi regalo para sa isa't isa. Ang katangian po ni Santa Isabel na aking tinutularan ay ang kanyang malalim na pananampalataya, may kababaang loob at buong pusong naglilingkod sa Diyos. At ang kanyang pagiging masunurin sa Diyos, ang gawain po ng Kopradiya ni Santa Isabel ay ang pagtulong sa may mga sakit at matatanda. Ang pagpunta po namin sa Home for the Aged sa San Jose City, meron din po kaming feeding program para sa mga kabataan. Meron din po kaming scholarship ng parokya at kami po ay nakikiisa sa gawain ng pambarangay at simbahan. Kami po ang nagre-reach out sa kanila, kami po ang nagpupunta sa bahay-bahay nila na dinadalan po namin sila ng mga merienda or simpleng pagkain na kaya po namin ibigay sa kanila. Napakasaya po. Talaga pong pagka sinabi po na may feeding program kami, doon po namin nakikita na sa simpleng hinahain namin na pagkain sa kanila ay makikita po namin na masayang-masaya yung mga bata sa kanila pong nare-receive ng mga pagkain. Ang mga natutulungan po ng scholarship program po ng aming parokya ay mga college. Financial assistant po para po sa mga scholar. Ang amin pong parokya ay naging sign noong August 2013. Simula po nung maging shrine kami, po mga deboto, dumadami. Panahon po ng mahal na araw, dumadami ang nag-pilgrimage. Nagbibigay po ng maikiling catechesis. Tapos, doon po yung CR ka namin, doon po yung Inwen, ayun po yung SEC, nagtatatak po ng passport nila. Meron po silang passport na dala kasi nga sila ay mga peregrino. Bilang isang tao, natural na maligaw ng landas. Kasi nga tao, pero hindi tao lang tao na may puso, may damdamin. Magiging ano kaya ang batang ito? Tanong yan ng mga tao nang malamang Juan ang ipinangalan ni Zacarias sa kanyang nag-iisang anak. Gayon din naman, sa buhay paglilingkod, kapag tayo'y tinawag, hindi na ang tanong ay, magiging ano nga ba ako? Kung hindi, sino ba ang paglilingkuran ko? Kaming mga kabalyero, nag-contribution kami para makabili kami ng isang bagay, mga delata, mga kung ano, para maitulong naman namin sa mga nasalanta. Hindi lang po dito sa barangay, hindi lang po dito sa parokya, kundi ang tulong po ng parokya ni San Juan Bautista nakakarating sa mga nasalanta ng bagyo. Kahit po sa Bisaya, sa pamamagitan ng aming pare, nag-iipon po kami kahit mga lumang damit, mga lumang kumot, mga dilata, lahat ng pwede itulong, na itutulong po sa pamamagitan po ng aming pare at ni Apo San Juan. Yun po ang nagagawa namin na itutulong namin. Sa karanasan namin, kapag nakasakay na yan sa sasakyan ko, sa sasakyan ko po nakasakay yan talaga yung mga taong nadadaanan po namin pag nakita siya ang tanda Sabi ko, talaga si Apo San Juan, nakuha na niya yung kalooban ng tao.
Opo, totoo po yun. Kahit sa kami madaan dyan, basta sakay namin sa sasakyan sa Apo San Juan, lahat ng madaan namin talaga po nag-aantanda sila. Ibig sabihin, talagang kinikilala nila yung pagiging kuwan ni Apo San Juan. Paghimala. Yung araw po rito, 1976, bata pa po kami. 1976, bumaha po dito ng napakalaki. Ito po kasi simbahan natin nung araw, hindi pa ganito. Puro kahoy lang po ito na tinambakal lang na ano. May nagtali po ng kalabaw din sa loob ng simbahan. At yung kalabaw, puro putik. Nahapuputikan po sa Apo San Juan. Yung hampas po ng buntot ng kalabaw, napuputikan. Eh di nung nakita po ng mga matatanda daw po, inalis yung kalabaw, hinugasan si Apo San Juan. Nung mahugasan po sa Apo San Juan, luminis huminto po yung ulan. Nawala po yung baha rito. Kaya totoong mapaghimala po talaga si Apo San Juan. Opo. Hindi po basta kwento lang yun. Totoong nangyari po yun. Marami ang nakinig sa pangangaral ni San Juan Bautista noong mga panahong iyon. Pero tila hanggang ngayon ay umaalingaw pa rin ang kanyang tinig dahil sa dami ng kanyang mga deboto. Ang unang pong biyaya para sa akin ay yung hindi po ako nagkakasakit ng malubha. At yung pong pamilya ko, kahit papano, kakain ng sa oras. Sabi ko nga po, wala ako saka. At nga sa ngayon po, pinapaayos po namin yung konting bahay. Gawa po nung biyaya po yung dumadating sa amin. Yun nga po yung kabuntisan ng anak ng misis ko noon. Sa ibang bansa po siya ngayon. Siya po yung bali tumutulong sa amin. Sabi ko nga po, 10 taon na lang ako, tama na to. Kaya po siguro niya ako sinubok, ay ayaw akong pahintuin maglingkod sa kanya. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tuloy-tuloy na to hanggang kaya ko lumakad. Pagaya nga po yung sinabi ko sa inyo, no, kabalyero kami ni San Juan, lagi po kasi kuminsan yung aming patron ay linilibot yan. Kasama po kami, marami kami magkakasama. Hindi po ako pumapayag na hindi makasama dahil isa na rin na naman po pagsubok sa akin. Linggo po noon, inuna ko po yung trabaho. Kinakabit ko po yung ilaw. One time po na pagbaba ko, pumutok po, nakidlat. Nasunog po yung ilaw na yun. Kaya po sabi ko, uunahin na kita lagi. Siguro po ang magkuko na nga lang sa akin, magpapahinto kung di ko na kayang lumakad. Hanggang kaya ko po, tuloy-tuloy po yung gagawin ko, taon-taon. Minsan lang naman po sa isang taon itong pagsasakripisyo na to. Sa na pagpaputik po. Pero yung pong sa paglakad ng patron, basta po may lakad, kasama po ako. Bago pa man magsimula si San Juan Bautista sa kanyang public ministry, ang kanyang mga magulang muna ang unang nabiyayaan. Pinalaya si Elizabeth sa kahihiyan ng pagkabaog at si Zacarias ay muling nakapagsalita. Isang regalo ng buhay at pagbabagong buhay. Gusto ko yung admonition ni Bishop namin dati na call it as pagsasanwan na taong putik. Although mas popular yung taong putik, pero hindi nila nakikita yung faith dimension with that particular festival or tradition. Mas maganda yung pagsasanwan. So ang gagawin nila, magpapahid sila ng putik sa buong katawan nila, tsaka nila isusuot yung dahon ng saging. Tapos, ang gagawin nila, after nun, mamamalimos sila. Yung paglilimos nila to buy candles, nasisindihan nila pag sila'y dumalo ng misa ng 6 a.m. Kasi yung nagtataong putik, ang misa nila yung first mass dito ng 6 a.m. So, sisindihan nila yung kandila, then after ng magsindi ng kandila, ang alam ko rin, nakahingi na rin sila ng mga ibang pwede nilang ibigay after the mass sa kung sino man yung pwede ng pagbigyan ng mga goods.
Kasi parang namamalimos din sila, pero hindi para sa kanilang sarili, kundi kung sino man after the Mass, kung sino pwede lang bigyan. So ganun lang nagiging practice dito. Patron ng mga taga dito sa amin, taga Bibiklat. Kasi very blessed kami kasi sa diocese, ito lang ang parish na pinangalan kay St. John the Baptist. So kaya patron ng mga taga Bibiklat. Yan ang naririnig ko sa mga tao. Okay, magandang buhay at welcome dito sa amin sa Dambana ni San Juan Bautista dito sa Barangay Bibiklat, dito sa bayan ng Aliaga, dito sa Diocese of Cabanatuan. Welcome na welcome kayo dito sa aming Dambana sapagkat natatangi ang aming pagdedebosyon kay San Juan upang makadagdag din to sa inyo kung kayo deboto ni San Juan, makadagdag ito sa inyong pamimintuho sa Kanya at yung inyong pananampalataya sa tulong ni San Juan ay lumalim sa ating Panginoon. Kaya muli, isang malaking karangalan at kasiyahan para sa amin na kami ay madalaw nyo dito sa Dambana ni San Juan Bautista dito sa Barangay Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija. Si San Juan ay nanatili sa ilang. Ang mga taong putik ay dinurungisan ng putik ang kanilang katawan. Parehong hindi pangkaraniwan, pero parehong malalim na pananampalataya sa Diyos ang kanilang pinaghuhugutan. Kaya't saan man tayong punto ng ating buhay ngayon, handa tayong tagpuin ng Panginoon. Ako po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan, dito sa Lakbites! Let's go discover the beauty and see its history. The richness of what it has to offer is yet to be seen. So let's go and discover. Nakakabighani, nakakamangha, ganda ng ating simbahang Katolika. Sa bawat dasal, sa bawat hakbang, di ka iniwan doon ngayon at kailanman. Let's go discover the beauty and see its history. The richness of what it has to offer is yet to be seen. So let's go and discover. Kamangha-mangha, yaman ng simbahan, puno ng debosyon, lumalagot may sasay.